Tuluyan ng pinawalang sala ng Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder na isinampa laban sa kanya kaugnay sa kontrobersyal na pork barrel scam. Yun nga lang, hinatulan naman siyang guilty dahil sa kaso naman ng panunuhol. Para sa iba pang detalye, nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Live mula mismo sa Quezon City. Mean, ano na ang susunod na hakbang ng kampo ni Senator Jinggoy? Jess, sa inyong lahat dyan, magandang umaga sa inyo. Kaalis-alis lamang ni Senator Jinggoy Estrada dito sa Sandigan Bayan matapos siyang humarap dito sa 5th Division ng Sandigan Bayan para nga sa kanyang hatol para sa kasong plunder doon sa 183 million nga na sinasabing nakurap o nakulimbat niya mula sa tinatawag na PDAP scam. Abot-abot ang pasasalamat ni Senator Jinggoy Estrada dahil gaya ng sinabi mo, Jess, ay not guilty ang hatol sa kanya ng 5th Division ng Sandigan Bayan para sa kasong plunder. Anya, sa ating interview sa kanya, ito raw ay kumbaga patunay na hindi raw siya nagnakaw ng pera ng taong bayan at hindi rin daw siya nakatanggap ng pera mula sa sinasabing PDAP scam. Samantala, ituloy ko lamang, basahin ko konti yung ilan pa doon sa bahagi ng desisyon ng Sandigan Bayan kay Senator Jinggoy Estrada. Bukod sa not guilty siya sa plunder, guilty naman siya sa 1 count of direct bribery na merong kaparasahang 8 to 9 years imprisonment. Guilty rin si Senator Jinggoy Estrada sa 2 counts of indirect bribery na maaaring makulong ng 2 to 3 years o 2 hanggang 3 taon. Natanong siya kaugnay sa detalye ng hatol na yan ng Sandigan Bayan, pero ang sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada, ibibigay niya ang mga susunod na hakbang sa kanya mga abogado, pero sabi niya sa atin, he will exhaust all legal means. Samantala, si Janet Lim Napoles na matagal nang sinasabi na pork barrel queen ay not guilty rin sa plunder, Jess, pero guilty siya sa 2 counts of corruption for public officials. Pero di gaya ni Senator Jinggoy Estrada, hindi present dito sa Sandigan Bayan si Janet Lim Napoles. Sabi ko nga kanina, abot-abot ang pasalamat ni Senator Jinggoy Estrada dahil alam mo, Jess, inabot ng halos 10 taon. Balikan lang natin ang kaunti, 2013 nang lumabas ang expose kaugnay sa PDAP scam, 2014 ng Hunyo nang maaresto dahil naglabas ng warrant of arrest para kay Senator Jinggoy Estrada. Tayo rin ang nag-cover niyan, yung kanyang pagsuko sa Camp Crame. 3 taon siyang nakulong sa custodial center doon at bandang March 2017 nang payagan siyang mag-bail. Kaya rin nakatakbo siya noong 2019 kung maalala nyo, pero parehas silang natalo ng kanyang kapatid na Senator G.V. Ejercito. Tinanong ko siya, siya ba'y kinabahan pa dito sa final verdict na ito? Sabi niya, kabado siya like anybody else na hahatulan. Kabado daw siya, halos hindi raw siya nakatulog kagabi. Pero ngayon, makakahinga na raw siya ng maluwag. Sabi niya, ang gagawin daw niya, magpapahinga. Pero tinanong ko siya kung dahil ba siya ay hindi guilty sa plunder, pwede na siyang maglabas-pasok ng bansa dahil ang alam natin hindi siya basta-basta nakakalabas ng bansa eh. Sabi niya until now dahil nga doon sa dalawang charges pa rin, doon sa bribery, indirect at direct bribery na sinasabing guilty siya. Sabi niya hindi pa rin siya pwedeng lumabas-labas ng bansa nang hindi nagpapaalam sa Sandigan Bayan. Jess? Okay, so Mean, ibig sabihin din, kanina sinabi mo, i-exhaust ng kanyang legal team ang lahat ng possibilities. Ibig sabihin din, mahaba-haba pa to, magkakaroon ng pag-appeal. Mayroong mga appeal definitely kasi kanina tinatanong natin siya sa detalye nung mga yon. Sabi niya hindi niya nga masagot dahil hindi naman daw siya abogado. Pero alam mo yung kanyang pagsagot sa atin kanina medyo kumpiyansa na siya. Kasi para sa kanya, Jester, yung plunder naman ang pinakamalaki. May sinasabi rin siya sa atin kanina na sabi niya dun sa charge sheet, wala naman daw siyang nakitang bribery. So medyo ikinagulat niya ata na merong hatol kaugnay sa bribery. But anyway, sabi niya, ibibigay niya sa kanyang legal team and exhaust all legal means. Kasi Jester, kinaya nga niya na maghintay ng 10 taon para sa plunder. Ano pa ba naman itong dalawang ito? Tinatry natin makausap yung kanyang lawyer kanina. Hinanap natin pero hindi natin makita. But throughout the day, hahanapin din natin para makuha natin yung detalye kung paano, how they will go about itong dalawang sinasabing guilty, direct at indirect bribery, Chester. Alright, patuloy nating tututukan yan. Maraming salamat sa updates, Mean Los Baños. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpahuli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.